Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at maligayang Pasko pa rin sa ating lahat. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-6 na araw na ng masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. 6 na araw ng tinatawag na Oktaba ng Pasko. At sa pagpapatuloy ng ating pagninilay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, narinig natin ngayon ang kwento tungkol sa isang banal na babae na ang pangalan ay Ana. Kung kahapon sa ating ebanghelyo, ang tagpo ay doon sa templo kung saan inihandog ni Maria at Jose ang sanggol na si Jesus, at sa pagkakataon na yon, sa biyaya ng Espiritu Santo, ipinaalam ng Espiritu Santo kay Simeon na ang batang ito na inihahandog ngayon, ang batang ipinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas. Kaya gano'n na lamang ang kagalakan ni Simeon, at dahil dito siya ay umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At sinabi niya, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, sapagkat nakita na aking mga mata ang iyong ipinangakong tagapagligtas." At sinasabi ngayon sa Ebanghelyo, doon din sa templong iyon, sa mga oras na iyon, nandoroon itong si Propeta Ana. Halos ganoon din ang kanyang naging buhay. Nandun sa araw-araw hanggang gabi sa templo, nagdarasal, nagsasakripisyo. Sapagkat para sa kanya, simula nung siya ay mabalo, ang pinakamagandang dapat niyang gawin ay ialay na yung kanyang buhay sa Diyos. Kaya ibinuhos niya ang kanyang buong sarili, ang kanyang buong atensyon sa templo sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsasakripisyo. At sa pamamagitan ng ganitong gawain, siya'y kinalugdan ng Diyos. Naging banal sa pamamagitan ng ganitong pananalangin at pagsasakripisyo. At sa biyaya din ng Espiritu Santo, ipinagaloob sa Kanya itong napakagandang araw na ito na pinakamahalaga para kay Ana sa lahat ng mga araw. Pinakamahalaga sapagkat sa araw na ito, natupad ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Dumating na ang magiging tagapagligtas na magpapalaya sa bayang Israel mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya napakaganda itong mga tagpong ito na ating pinagnilayan kahapon at ngayon, sapagkat malinaw na ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Hindi niya sinisira ang kanyang pangako. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang takdang panahon. Sa oras na gugustuhin ng Diyos, mangyayari at mangyayari ang kanyang kalooban. Kaya ito nawa mga kapatid ang ilagay natin sa ating mga isipan. Hayaan natin ang Diyos na maging Diyos. Hayaan natin siya na gawin ang kung ano ang nasa kalooban niya sa panahon na kanyang nanaisin. Huwag nating madaliin, huwag nating pilitin ang Diyos sa kung ano ang gusto natin, sapagkat hindi ang kagustuhan ng tao ang dapat na mangyari, kung hindi ang kagustuhan ng Diyos. At malinaw din, iyan ang palagi nating sinasabi kapag tayo'y nagdarasal ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sundin
ang kagustuhan mo, Panginoon, dito sa lupa at ganoon din sa langit. Na para bang sa dasal na yon, malinaw tayong sumasang-ayon na ang lahat ay dapat mangyari ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ganito ang naging karanasan ni Simeon at ni Ana. Bagamat naging napakatagal para sa kanila ang pag-iintay sa katuparan ng pangako ng Diyos, hindi naman naging bigo itong si Simeon at si Ana. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako ayon sa kanyang panahon at kagustuhan. Mga kapatid, magtatapos na ang taong 2023. Magandang bago ito magtapos, makapaglaan tayo ng panahon sa ating sarili para manahimik at magnilay. Kumusta ang aking 2023? Sa buong taon ba na ito, talaga bang nakikita ko ba doon ang kamay ng Diyos kung saan katulad ni Simeon at ni Ana, hinayaan ko bang kumilos ang Diyos sa aking buhay? Ang mga naging desisyon ko ba ngayong taon na ito ay mga desisyon na pinagdasalan at isinangguni ko sa Diyos, kung saan sinasabi ko sa aking panalangin, Lord, ito sana ang gusto ko. Pero yung gusto mo, kung ano yung kalooban mo, yun nawa ang mangyari. At kung may mga pagkakataon na makikita natin sa ating pagninilay na may mga sitwasyon at may mga pagkakataon na tayo ay tumalikod at maaaring bumagsak sa mga pagkakasala, hingin natin ang biyaya ng Diyos para sa kanyang pagpapatawad. At bago tayo humarap sa panibagong taon, humingi tayo sa Diyos ng tulong at biyaya na maging mabunga nawa para sa atin ang papasok na bagong taon. Kung may mga kapalpakan tayong nagawa ngayong 2023, sa tulong at biyaya nawa ng Diyos, ang 2024 ay maging tunay na mabiyaya para sa atin upang mapagsikapan nating mailapit ang ating mga sarili at ang bawat isa sa Diyos sa tulong ng ating inang si Maria. Amen.